Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon at narito po tayo ngayon upang muli ay magsama-sama para pag-aralan ang kanyang salita. Bago po ang lahat, awitan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. We praise you, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Is the Lord most worthy of praise? The city of our God, the holy place, the joy of the world. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to leave your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, no other than heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of all the world. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, Lord. And Lord, we want to leave your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true other than heaven above. Want to live your life on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true other than heaven above. Yes, Lord, you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito na patuloy niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na muli makapiling kayo at maunawaan namin, Panginoon, ang inyong salita. Sa amin pong pag-aaralan ngayon, Panginoon, ang aming tanging dalangin, O Diyos,
ay kayo ay sumama. Ang inyong banal na espiritu ang siyang kumilos sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, Panginoon. At narito kami, Panginoon, sama-sama kaming dumadalangin, O Diyos, ng paglilinis mula sa inyo. Ano man po yung nakikita nyo na karumihan, ano man po ang nakikita nyo na hindi kanais-nais at hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit, humihingi ng tawad, nagpapalinis, Panginoon, ng aming matanggap, Panginoon, ng buong buo ang mensahe na nais nyo na iparating sa bawat isa sa amin. Ang inyo nga pong banal na espiritu ay malayang mahakilos sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O Diyos, at bigyan kami ng pangunawa, O Lord, sa mensahe na nais ninyo, Panginoon, na mahayag sa umagang ito, O Diyos. Muli, O Diyos, maraming salamat po. Sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong muli po isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula sa aklat ng Mateo 27 hanggang 29. Matthew 9 verses 27 to 29. Ang sabi po dito, pag-alis ni Jesus sa lugar na yon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," ang sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." Purihin ang pagbasa ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay aking pinamagatang according to your faith o ayon sa iyong paniniwala. Ang ating binasa ay tungkol sa dalawang lalaking bulag na sinundan-sundan ang Panginoong Jesus nang marinig nila na siya ay gumagawa ng mga himala at nagpapagaling ng may sakit. Maihahalin tulad po natin ang kanilang kwento sa ating mga buhay bilang tayo ay mananampalataya. Ano nga ba yung ginawa ng dalawang lalaki para makamtan nila ang kagalingan ng kanilang karamdaman? So una, sinundan-sundan nila ang Panginoong Jesus. Pag sinabing sinundan-sundan, ang ibig sabihin nun ay hindi humiwalay, hindi lumayo, o hindi tumigil sa pagsunod. Ngunit sila ay mga bulag. Amen po ba? Alam natin na ang mga bulag ay walang nakikita. Sila ay nasa dilim. Hindi nila nakikita kung ano yung mga nangyayari sa kanilang paligid. Kaya maisip natin kung gaano ang yung hirap na kanilang dinanas para masundan nila ang Panginoon. At ang ating Panginoon ay maraming ginagawa, maraming pinupuntahan, at sa bawat puntahan ng ating Panginoon, iyon ay pilit na sinusundan ng dalawang bulag na ito. So, maiisip natin gaano kahirap yung dinanas nila para masundan ang Panginoon. Maaring sila ay sumunod sa karamihan ng mga tao. Ginamit nila yung mga natitira nilang senses. Sila nga po ay hindi nakikita. So, ginamit nila yung kanilang pandinig. Ginamit nila yung kanilang pakiramdam. Ginamit nila yung iba pa na pamamaraan para masundan nila ang ating Panginoon. Amen po ba? So, ganun na lamang yung kanilang pagnanais na habang sila ay sumusunod sa ating Panginoon, ay sumisigaw sila. Ang sabi nila, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Ganun yung kanilang pagnanasa na magkaroon ng kagalingan, na mapalapit sa ating Panginoon para magkaroon sila ng kagalingan. Amen po ba? At hindi yun madaling gawin sa katulad nila ng mga bulag, para silang nangangapa sa dilim. Para silang yung hindi nila alam, napakahirap na hindi nila alam kung saan pupunta at kung ano yung kung paano nila masusundan ang ating Panginoon. Amen po ba? At dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon ng kagalingan, na makakita, ay nagtagumpay naman sila. Amen po ba? At nakaharap nila ang ating Panginoon. Maging tayo ay bulag din ng tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Tayo ay namuhay sa kadiliman, tayo ay
dumating tayo sa pagkakataon na hindi natin alam kung ano ang ating ginagawa at ano ang ating pinagdadaanan. Wala tayong direksyon. Hindi natin alam yung ating patutunguhan. Amen po ba? Ngunit nang makilala natin ang ating Panginoon at natuto tayong sumunod sa Kanya, kahit hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin, natuto tayong makinig para maunawaan natin kung ano yung nais ng ating Panginoon, at natuto rin tayong sumunod sa kanyang kalooban. Ginawa natin yung kanyang kalooban kahit wala tayong kaalaman sa pupwedeng mangyari sa ating ginagawang pagsunod. Amen po ba? So para tayong bulag nang hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon, pero nakakita tayo ng liwanag at nagkaroon ng direksyon ng ating buhay nang tayo ay natutong sumunod sa ating Panginoon. Katulad ng mga bulag, ang mga bulag na ito, kahit sila ay walang paningin, nakakita sila ng liwanag dahil sa pagsunod nila sa ating Panginoon. Nakakita sila ng direksyon, nakakita sila ng pag-asa sa kanilang buhay na dati ay nasa kadiliman. Amen po ba? Katulad ng ating buhay, tayo ay nakaranas din ng kaliwanagan nang natuto tayong sumunod sa ating Panginoon. Sabi nga po sa aklat ng Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen po ba? So tayo mula sa dilim, tayo ay nagkaroon ng liwanag. Amen po ba? So yun ang unang ginawa ng dalawang bulag na lalaki, ang sundan-sundan ng ating Panginoon. Amen po. Ang pangalawa nilang lumapit nang sila ay magkaroon ng pangalawa nilang ginawa nang sila ay magkaroon ng pagkakataon ay lumapit sila sa Panginoon. Matapos nilang sundan ang Panginoon, ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makaharap ang ating Panginoon at nakausap. Sa kanilang lapit sa ating Panginoon ay tinanong sila ng ating Panginoon kung sila ba ay tunay na naniniwala na kaya niyang gawin na sila ay pagalingin, at ang agad-agad at mabilis ang tugon ng mga bulag na ito at sinabi nilang, opo Panginoon. Ang sa pagpapakita pa lamang ng kanilang lubos na pananampalataya o paniniwala, yung mabilis nilang pagtugon sa tanong ng ating Panginoon, ito doon pa lamang ay nakatanggap na sila ng katugunan sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa paglayo natin sa kadiliman at sa paglapit natin sa liwanag, mararanasan natin na makatagpo ang ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap siya through prayers. Sa ating paglapit sa kanila, nagagawa natin maibigay o masabi yung mga hinaing natin sa buhay, yung mga bagay na yung mga alalahanin natin, mga bagay na nagpapagulo sa ating isip, mga bagay na nagpapabigat sa ating buhay. At tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa ating Panginoon dahil tayo ay lumapit sa Kanya. Amen po ba? Kahit naman po sino sa ating buhay, sa ating mga sarili, paano tayo makikipag-usap sa isang tao kung hindi tayo lalapit sa Kanya? At ito yung ginawa ng mga bulag. Lumapit sila sa Panginoon nang magkaroon sila ng pagkakataon. At dahil dito, nakausap nila ang ating Panginoon. At sa napakabilis nilang tugon sa tanong ng Panginoon, ay hindi nila naisip o hindi nila nalalaman na sa pagtugon pa lamang nila na sila ay naniniwala na magagawa ng Panginoon ang kanilang ninanais, ay natanggap na nila ang katugunan at ang kagalingan. Sabi nga sa aklat ng Hebreo 4:16, ang sabi dito, kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy makakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Sa ating paglapit sa Diyos, tayo ay makakatanggap ng tugon mula sa Kanya. Amin po ba? Salamat sa Panginoon dahil hindi naman siya lumalayo sa atin. Amin po ba? Tayo ang lumalayo sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. May mga pagkakataon lamang tayo mismo ang lumalayo sa Panginoon sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng mga problema o mga suliranin sa ating buhay. Pero
Ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin. Ang hinihintay lamang niya ay ang ating paglapit. Amen po ba? Sabi nga, lumapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos at makakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen po ba? So yun yung pangalawang ginawa ng mga bulag. Una, sundan nila ang Panginoon. Pangatlo, lumapit sila sa Panginoon. At ang pangalawa, lumapit sila sa Panginoon. At ang pangatlo, sila ay naniwala sa ating Panginoon. Nantanungin sila ng Panginoon kung sila nga ba ay tunay na naniniwala sa Kanya, ay agad silang tumugon. Natanggap na nila ang kagalingang kanilang hinahangad nang agad silang tumugon. Sa kanilang mabilis na pagtugon, naging mabilis din ang pagkilos ng Diyos dahil sa kanilang matinding paniniwala. Ito yung kahulugan ng sinabi ng Panginoon na mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Amen po ba? Tayo bilang tayo ay tinawag ng Panginoon, marami sa atin na hindi agad tumugon. Amen po ba? Nang tinawag tayo ng Panginoon, ayan, may mga nagdalawang isip pa. Nang tinawag tayo ng Panginoon, ay marami pa tayong isinaalang-alang. Paano yung aking hanap buhay? Paano yung aking career? Paano aking pag-aaral? Sari-saring mga bagay na humahadlang para tayo ay makatugon sa ating Panginoon. Amen po ba? Pero tingnan po natin itong ginawa ng dalawang bulag na ito. Nang sila ay tanungin ng Panginoon kung naniniwala sila na sila ay kayang pagalingin, agad-agad yung tugon na kanilang ibinigay. Opo, Panginoon, andun agad, mabilis. At sa mabilis nilang pagtugong ito, mabilis din yung naging kasagutan ng ating Panginoon sa kanila. Natanggap agad nila ang kagalingan na nais nila, na siyang dahilan pa, kaya sila sumunod ng sumunod. Nais nila na sila ay makakita. At ito yung ibinigay ng Panginoon dahil nakita at naunawaan ng Panginoon yung kanilang pagnanais na gumaling at makakita. Sa pagsunod pa lamang nila sa malayong lakarin, hindi nila alam kung saan po pumupunta. Paggamit nila ng lahat ng kanilang ng makakayanan para makasunod sa ating Panginoon, ay natanggap nila ang katugunan na nais nila. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Maging tayo sa ating buhay, makikita natin ito. Alam ko naranasan ng bawat isa ito na isang malaking factor sa pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin ay yung tunay at lubos nating pananampalataya sa Kanya. Amin po ba? Yung kahit na dumadanas tayo ng maraming hirap, kahit na maraming problema, kahit na maraming humahadlang sa ating paglilingkod sa Kanya, tayo ay nagagalak na sumunod sa Kanya. Habang naghihintay tayo ng Kanyang katugunan, ay nakikita niya yung kagalakan natin na gumawa, kumilos na sa ayon sa Kanyang inuutos sa atin. Amen po ba? Naglilingkod tayo ng may kagalakan na habang tayo ay naghihintay ng katugunan sa ating panalangin. Ito yung nakikita ng Panginoon sa bawat isa. Kaya tayo, yung ating mga panalangin ay tinutugon niya. At alam niya kung kailan ang perpektong oras o perpektong panahon para matanggap natin ang ating kahilingan, ang ating idinadalangin sa ating Panginoon. At sa bawat ginagawa natin na may buong kagalakan, kahit hindi pa tumutugon ang ating Panginoon, ito ay nagdadagdag ng dahilan para tugunin ng Panginoon ang ating dalangin. Higit pa sa ating hinihingi sa Kanya. Amen po ba? At lagi po nating tandaan na ang mga tao na hindi sigurado o hindi ang mga tao na merong pagdududa o nagdadalawang isip o hindi sigurado na kayang gawin ng Panginoon ang kanyang hinihiling, ito ay hindi makakatanggap ng katugunan sa ating Panginoon dahil ang nais ng Panginoon ay buong pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi sa aklat ng Santiago 1:7-8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig. Amen po ba? Ang nais ng Panginoon ay solid
ang ating pananampalataya, yung tunay na hindi kayang buwagin ng anumang hadlang o anumang problema o anumang pagsubok na ibinibigay sa atin. Ang nais ng Panginoon ay makita niya yung buo ang ating pananampalataya sa Kanya, na kahit ano yung nangyari, makita niya sa atin na tayo ay lubos na nagtitiwala na gagawin ng Diyos ang pinakamabuti para sa ating mga buhay. At napakabuti ang ating Panginoon dahil naandun talaga ang pagtugon niya sa mga tao na nagtatapat sa Kanya, sa mga anak niya na patuloy na gumagawa at kumikilos ng ayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Kaya lagi po nating pakatandaan ang sabi ng Panginoong Hesus, mangyayari sa atin ang ayon sa ating paniniwala. Kaya patuloy nating palakasin ang ating paniniwala, patuloy nating patatagin, patuloy nating ipakita sa pamamagitan ng ating gawa, ng ating salita, ng ating damdamin, ng ating isip, na tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon dahil doon siya kumikilos, dahil doon niya ibinibigay ang tunay na ang mga kahilingan natin na higit pa sa mga kahilingan na nais natin. Amen po ba? Pag ang ating Panginoon ay nalugod at nakita niya na tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya, ang Kanyang pagkilos ay ating mararanasan. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa Kanyang mensahe sa oras na ito. Naniniwala po ako na ito ay nagbigay sa atin ng kalakasan, nagbigay sa atin ng kaliwanagan, nagbigay sa atin ng yung motivation para magpatuloy tayo. Kung hindi pa man natin natatanggap ang katugunan, yung ating panalangin sa Kanya, alam natin inihahanda na ito ng Panginoon. Alam natin sa takdang panahon, in God's perfect time, ito ay ating matatanggap higit pa sa ating inaasahan. Amen po ba? Salamat sa ating Panginoon at lagi nating tandaan, mangyari ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, mangyari sa atin ang ayon sa ating paniniwala. Purihin ang Diyos. Tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na nakakapagbigay ng kalakasan ito, nakakapagbigay ng kasiyahan at kaginhawahan sa amin, na maunawaan namin, O Diyos, na kayo ay laging naandyan, na ibibigay ninyo, Panginoon, ang katugunan sa aming mga dalangin, higit pa sa aming inaasahan, kung kami ay patuloy na maniniwala at mananampalataya sa inyo. Kayo, O Diyos, ang aming tanging inaasahan sa aming mga buhay. Wala kaming itinataas kundi kayo lamang. Ang aming pag-asa ay nasa inyo, O Diyos. Kahit salamat, Panginoon, patuloy po kaming humihiling ng inyong tulong na patuloy namin, O Diyos, na patatagin ang aming pananampalataya sa inyo. Samahan niyo po nga po kami, Panginoon, sa bawat gagawin namin, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga desisyon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga hakbang. Kung ano man, Panginoon, yung inilalagay ninyo sa aming mga isipan, tulungan kami, Panginoon, na ito ay aming matugunan, Panginoon, at magawa namin ang inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na kayo ang nagbibigay sa amin ng pagnanais na gumawa at sumunod sa inyong kalooban. Naniniwala rin kami na hindi nyo kami pinababayaan, na anuman, Panginoon, ang aming pinagdaraanan ngayon, kayo ay naandyan. Tinitingnan nyo lamang kami, Panginoon, upang makita, Panginoon, kung kami nga ay patuloy na nananampalataya at naniniwala sa inyo, Panginoon. At kami, O Diyos, sa aming lubos na makakaya ay patuloy na susunod, nahahakbang ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, O Lord, sa iyong mga lingkod na patuloy na gumagawa ng inyong kalooban sa aming mga tagapanguna, O Panginoon, mula sa sentro kay Pastor Joseph, sa mga district supervisors at lahat ng mga tagapanguna at pastor, O Diyos, ng bawat iglesia sa loob at labas ng
Pilipinas, Panginoon, sa lahat ng sulok ng daigdig na ito. Ang aking dalangin, O Diyos, ay ibuhos sa kanila ang biyaya at pagpapala na kanilang kinakailangan, O Diyos, upang mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang tungkuling iniatang nyo sa kanila. Bigyan nyo nga po sila ng katatagan, bigyan nyo sila ng katapangan, bigyan sila, Panginoon, ng kagalakan habang gumagawa at kumikilos ayon sa inyong kalooban. Kami na inyong lingkod, O Lord, na alam nyo yung aming kalalagayan, alam nyo, kilala nyo kami, alam nyo yung aming kahinaan, alam nyo yung aming kakayanan. Patuloy po kaming humahawak sa inyong mapagpalang kamay, Panginoon, dahil alam namin, O Lord, na hindi namin magagawa ang anumang tungkulin na nais ninyong aming gawin kung hindi namin kayo kasama. Wala kaming alam, Panginoon, at hindi namin hindi namin makakaya ang bagay na ito kung hindi kayo, O Diyos, ang siyang magbibigay sa amin ng direksyon sa aming buhay. Pagpalain nyo nga po, Panginoon, ang inyong mga anak na nakikiisa sa gawaing ito, O Panginoon, at bigyan sila, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan, ng kapanatagan, kalakasan, Panginoon, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, O Diyos, sa mga physical man ito, emosyonal, financial, spiritual na karamdaman, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang tumugon at magbigay ng kagalingan sa bawat isa sa amin. Bigyan nyo nga po kami ng kaliwanagan, Panginoon, at lagi po kayo ay aming inaanyayahang kumilos sa aming mga buhay. Natutuwa kami, Panginoon, nagagalak kami, Panginoon, dahil sa bawat umaga na kami ay nakikiisa sa iyong gawain. Naniniwala kami, O Diyos, na ang biyaya at pagpapala ay aming nakakamtan. Muli, Panginoon, maraming salamat po, at muli naming binibigay sa inyo at binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, parangal, pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po sa mapagpalang umaga at samahan po tayo ng ating Panginoon. God bless po.